Yo, what's up mga kajabhan? Welcome back sa ating channel. For today's videos, pag-uusapan natin ang mga trabaho na pwede mong applyan kahit high school grad or undergrad ka pa. Kaya kung gusto mong magkaroon ng trabaho, ay manood ka lang dito sa aking channel na kung ikaw ay may kaalaman. Hindi ka. Ay, mali. Sa iba pala yun. And here's the number 10. Number 10, housekeeping. Kung ikaw ay sanay sa gawaing bahay, fit ang trabaho na to para sa'yo. Pwede ka mag-apply kahit high school graduate ka. Maraming agency ang nagkikerry ng housekeeping. Pasok din sa kategory ng housekeeping ang janitorial at utility man. Pwede kang ma-assign sa mga malls, sa hotel, sa mga company, sa restaurant, sa train, at marami pang iba. At kung fit ang housekeeping para sa'yo, mag-apply ka na. Dahil marami na akong kaibigan na yumaman dito. Dahil nakapulot sila ng pera. At yan ang ating number 10. Number 9, service crew. Gusto mo bang makakain ng libre sa fast food? Mag-apply ka na bilang service crew dahil libre ang pagkain nila dito. Kahit high school ka pa lang, nag-aaral ka pa lang, pwede ka na magtrabaho bilang service crew dahil may mga fast food na nag-hire para maging working student nila. May mga company rin na nag-o-offer na habang nagtatrabaho ka sa kanila, sila na ang bahala sa pag-aaral mo. Maraming company na pwede mong applyan. Jollibee, McDonald's, KFC, Mang Inasal, at marami pang iba. Hindi biro magtrabaho sa fast food. Kaya saludo ako sa inyo mga kajabhan. Meron lang akong life hack sa inyo mga kajabhan. Kung gusto mo magkaroon ng extra price, magjowa ka ng service crew. At yan ang ating number 9. Number 8, kahera or cashier. Pinangarap mo rin bang maging kahera nung bata ka pa? Pwes, matutupad ng pangarap mo. Dahil pwede kang mag-apply bilang cashier o kahera, pwede kang ma-assign sa mga malls, sa Save More, hypermarket, sa mga kiosk, at marami pang iba na pwede kang ma-assign bilang cashier. Marami na rin ngayong agency na nag-hire na kahit high school grad ka, ay tatanggapin ka nila. As long as alam mo ang basic math, pasok ka sa kanila. At yan ang ating number 8. Number 7, bagger. Sa tunog pa lang, alam mo na agad ang ginagawa ng isang bagger. Sila yung taga-silid ng pera sa bangko. Uy, bad yun ha? Sa madaling salita, sila yung nag-aayos sa mga grocery ng mga customer, nagkakahon at nag-a-assist papuntang parking or sakayan. Paminsan-minsan nakakatanggap din ito ng tip mula sa kanilang customer dahil sa kabutihan at kagandahan ng pag-assist nito. Pero hindi lahat open tip. Nagsasanhi kasi ito ng pagkatanggal ng isang bagger. Kaya may mga kumpanya na hindi pinapayagan ang pagtanggap ng tip. Kaya sana in the future ay pwede nang tumanggap ng tip para extra income na din ito. Kasama na din sa trabaho ng isang bagger ang pangongolekta ng mga card at mapanatili ang kalinisan at kaayusan nito. Sila din pala yung madalas manghokage sa mga cashier. Kaya kung gusto mo maging hokage, mag-work as a bagger. At yan ang ating number 7. Number 6, merchandiser. Ano nga ba ang trabaho ng isang merchandiser? Sila yung personnel na pinapanatili ang kaayusan at nagre-replenish sa loob ng grocery store. Sila yung in charge na mag-restock ng mga products na binibili natin. Sila yung madalas natin mapagtanungan kapag hindi natin makita yung gusto nating bilhin. Dito mo madalas maririnig ang salitang FIFO. First in, first out. Uso din dito ang overtime. Kaya kung masipag ka mag-OT, tiyak paldo ka pagdating ng sahod. Kasama sa trabaho ng isang merchandiser ang pag-inventory dahil dito nakasalalay ang kanilang reportings. Kamakailan lang, nitong July 2023, ipinamalas ng isang merchandiser ang galing nila sa pag-a-arrange ng product upang mabuo ang imahe ng Philippine flag. Tandaan, hindi mo kailangan mag-alok ng product sa mga customer. All you have to do ay mag-replenish, mag-restock at mag-inventory. At kung fit ito para sa'yo, mag-work as a merchandiser. At yan ang ating number 6. Number 5, sales clerk. Kung hindi ka familiar sa trabahong ito, sila yung mga personnel na nagbabantay sa tindahan. Madalas mo silang makita sa mga mall like SM Mall, Robinson, Rustans, Ayala Mall at kung saan-saan pang malls. Sila yung mga nag-a-assist sa'yo kapag may gusto kang products. Oo, sila yung nakakainis na sunod ng sunod sa'yo. Pero dapat wag kang mainis dahil yun ang trabaho nila. Dahil kapag nakita sila ng mga officer nila na hindi nila ina-assist ang customer, ay papagalitan sila nito. At dahil napakaraming agency at direct company ang nangangailangan ng sales lady or salesman sa ngayon, pwede kang ma-assign sa apparel, shoes, hardware, jewelry, so and so forth. Kasama sa kategory ng sales ang stockman at inventory man. Hindi ko masasabing magaan ang trabaho nila dahil 8 hours to 10 hours silang nakatayo para makapag-assist at magbantay sa mga item nito. Lalo na't naglipanan na naman ang mga kawatan o kilala sa tawag na shoplifter. Iniiwasan kasi nilang manakawan ang mga products nila dahil matcha-charge sa kanila ito or magdudulot sa pagkatanggal mo sa trabaho. Yan, puro kasi chatting, landian, mga marites. Joke lang. Kaya kung ikaw, medyo makapal ang muka, hindi mahiyain, friendly at jolly, siguradong fit ang sales clerk para sa'yo. At yan ang ating number 5.
Number 4, product consultant. Maraming klase ng product consultant ang pwede mong applyan. Pwede kang ma-assign sa appliances, cellphone, beauty products, or gadgets. Pwede kang ma-hired kahit high school grad or undergrad ka lang. At maraming agency ang nangangailangan ng product consultant sa ngayon. Pwede din naman sa motor or mga sasakyan. Kaso nga lang, dapat may degree ka dito. Anyway, mabalik tayo sa basics. Bukod sa sahod ng isang product consultant or mas kilala sa tawag ng promoter, may incentive silang natatanggap monthly sa bawat item or products na nabebenta nito. Tama ka ng dinig, kajabhan. Pera-pera lang kumbaga. Bukod sa sahod mo, may incentives ka pa. Pero syempre, hindi madaling matanggap or ma-hire sa mga ganitong klase ng trabaho. May mga company kasi na ang need nila may experience na sa ganitong field. Pero may agency din naman na kahit wala ka pang karanasan sa pagbebenta ng products ay tinatanggap nila dahil nagkakandak silang product training para pag na-deploy ka na sa tindahan ay may knowledge ka sa mga item or products na mabibenta mo. Huwag ka mag-alala, kajabhan, dahil may alam akong agency na nag-hire kahit wala ka pang experience. Pwede mong panoorin ang interview ko sa kanila sa bidyong ito at pwede mo akong maging referral kapag may balak ka nang mag-apply. Sabihin mo lang na punod mo ang agency nila kay Jobhunt Pinoy TV. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na ang subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko. At kung gusto mo ng monthly incentives, mag-apply ka na as a product consultant. At yan ang ating number 4. Number 3, production worker or factory workers. Hindi man ang factory workers ngayon lalo na pag bare months. Kailangan kasi nila ng manning dahil sunod-sunod ang holiday season. At dito sa channel natin, bibigyan ko kayo ng tip kung ano ang company na dapat mong applyan. Mapa-province or Metro Manila. Meron tayong Dunkin Donuts, Goldilocks, Red Ribbon, MY San, La Pasita, Fivisco at Unilab. At marami pang iba. Isa lamang ito sa mga pwede mong applyan as a factory workers dito sa atin. Dahil meron din kasi sa ibang bansa. At pag-uusapan din natin yan sa next video natin. Anyway, back to basic muna. Alam mo bang solid ang overtime sa mga factory? Oo, kajabhan. Ikaw na lang talaga mananawa sa overtime dito. Halos umaabot ng 6 hours ang overtime mo sa isang araw. Paldo, di ba? 610 plus OT. Ang sarap ng par. Tamang-tama sa pagsapit ng Pasko. May overtime ka na, may 13 month ka pa. Kailangan mo din sipagan dahil maraming company ang nagre-regular sa mga ganitong trabaho. Kaya kung fit ang factory para sa'yo, mag-apply ka na. At ito ang ating number 3. Number 2, Grab Food or Grab Rider. Pasok sa number 2 ang rider dahil wala itong pinipili. May degree ka man o wala, babae man o lalaki. Maraming company ang pwede mong applyan. Nandyan ang Messenger, Delivery Man, Grab Rider, Grab Food, Lalamove, Food Panda, Joyride, TokTok, Angkas at marami pang iba. Pwede mong gamitin ng iyong motor, kotse, bike at truck sa trabahong ito. Pero syempre dapat may license ka. Pwedeng non-professional or professional para matanggap ka. Ito kasi ang pangunahing requirements nito. Malaki ang kitaan bilang rider. Umaabot kasi ito ng 1,000 to 2,000 kada araw. Nakadepende yun sa sipag mo. Pwede mo itong i-full-time or part-time lang. Depende yun sa trip mo. May mga kilala kasi ako na kahit may trabaho sila, ay sumasideline pa rin sila as a rider. Dagdag kita na rin yun kasi mga kajabhan. Hindi madali ang trabahong ito. Minsan babad sa initan, nauulanan, at nagkakasakit pa nga. Ika nga ng iba, nasa hukay na ang kabilang paan nito. Pero syempre, hindi tayo pababayaan ni God. Si God na yan eh. Dalangin ko mga paps at mga kajabhan, mag-ingat kayo palagi sa mga biyahe nyo. Saludo kami sa inyo mga kajabhan. At huwag maging kamote riders ha. Always wear helmet and don't drive kapag lasing. Kaya kung ikaw ay may motor at bike, hit ang trabaho na to para sa'yo. At yan ang ating number 2. At bago tayo magpatuloy sa ating number 1, nais ko magpasalamat sa inyong suporta dahil nakaabot ka sa dulo ng video na ito. At kung hindi ka pa rin nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa mga bagong video na ilalabas ko. And here's the number 1, call center. Pasok sa ating number 1 ang call center dahil legit na walang pinipili ito. Matanda o bata, basta nasa wastong gulang ka sa pagtatrabaho. Isa din ito sa may pinakamalaking sahod na pwede mong applyan. In demand sa Pilipinas ang call center dahil isa tayo sa pinakamagagaling magsalita pagdating sa wikang Ingles. Napakaraming company ang pwede mong ma-applyan. May local at international. Nandiyan ang Alorica, Results, Hinduja, Tech Mahindra, Sitel, Telus, Concentrix, Teleperformance at marami pang company na nagkalat dito sa Metro Manila. Okay lang kahit marunong ka mag-English or fluent ka magsalita basta nasa tamang grammar ka at alam mo ang basic English ay pwede kang ma-hire dito. At may mga company na kahit first time mo pa lang ay malaki na agad ang sasahurin mo. Minsan may pa-bonus pa nga sila.
paldo, di ba? Meron silang day shift at graveyard na tinatawag. Panggabi kumbaga, meron work from home or on-site ka magtatrabaho. Masaya sa call center dahil marami kang kaibigan na makikilala. May sahod ka na, may kaibigan ka pa. Pero may mga employee na hindi tumatagal sa mga ganitong field. Kasi dahil din sa puyat. Or siguro dahil hindi lang talaga para sa kanila ang call center. May mga tao kasi na mas buhay sa gabi. Pero sabi nga nila, job is job. Ang mahalaga, may trabaho ka. Kaya kung fit ang call center para sa'yo, mag-apply ka na. At yan ang ating number 1. Ikaw ka, job hunt. Anong number ang fit para sa'yo? I-comment mo naman sa baba at malaman ko ang iyong saloobin. At mag-request kayo ng topic na pwede nating pag-usapan sa susunod na video. Muli ka, job hunt. Maraming salamat sa panonood. Peace out. Good night.